Ito pa mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamabisa na dapat ay meron po tayo mga bossing ko kagaya ng asin na ito. Ang asin mga bossing, hindi basta ito ginagamit ha. Dapat alam po natin para talagang tayo ay swertihin. Dahil maaaring kapag hindi mo alam ang tamang paggamit ng asin, instead na swerte ay maaaring panay kamalasan, ng negatibo ang inyo pong ma-attract. Ngayon pa mga bossing, kasi ang asin, ito po ay natutunaw. Yung mga natutunaw kagaya ng kandila, sage, Chinese incense, palo santo, ganoon din po ang asin. Ito po mga bossing ko ay once na hindi nyo alam, maaaring magdulot po ito ng kamalasan. Ngayon pa mga bossing, ano po ang dapat nating gawin? Ito yung ating asin. Ang gagawin lamang po natin, hawakan nyo po ito. At kahit anong araw nyo ito mapapanood at gusto nyo siyang gawin na parang ikay kinakabahan, na parang hindi mo mawari ang pakiramdam nyo na parang ikaw ay masaya, lumarga kayo. Pero kung ikaw ay malungkot, lumarga ka pa rin. Dahil maaaring may mga negatibo na paparating sa inyo na kailangan maiwaksin ninyo para hindi nyo maranasan. Or kaya kung may mga pagsubok ka pinagdadaanan, gawin nyo po lalo rin ito para pagdaanan nyo lang yan at hindi nyo tatambayan. Ngayon po mga bossing, kapag naman ikaw ay masaya, ibig sabihin yan, marami pang blessing ang darating. Para hindi maudlot ang blessing, tuloy-tuloy ang blessing, kailangan nyo po nito. Ngayon po mga bossing, ganito ang inyo pong gagawin. Kumuha ka ng isang dakot ng asin. Pagtapos sumarap ka sa gawing silangan. Maglagay ka ng plato na nakaharap ka sa gawing silangan at ihaplos nyo po ito sa inyo pong palad. Sabihin nyo po sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Bakit natin kailangan ng plato? Kasi manlalaglag po yan. Eh, diba, sabi ko nga po sa inyo, masama na naglalagay ka ng asin sa may sahig. Eh, kung manlalaglag, ay di ganun din po yan, matutunaw. Kaya kailangan meron kang sahuran upang sa ganon, hindi ito manlaglag diretso sa sahig. Tapos itapon nyo na lang sa lababo pagtapos nyo po mag-wish. Aalisin nito ang mga kamalasan sa inyo pong mga kamay na maaaring. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit laging ubos ng pera. Bagamat kayo ay masipag na tao. Kasi kung ikaw masipag na tao, madiskarte, ginagawa mo na ang lahat at ikaw po ay hindi nakakalimot magdasal. At ikaw po ay lagi walang pera. Ang laking katanungan, bakit ganun? Pero kung ikaw ay batugan, huwag kang magtaka dahil ikaw ay batugan. Ngayon po, para may patunguhan ng ating kasipagan at mawala ang mga kamalasan, ganun po ang gagawin po ninyo, haplos nyo lang po sa inyo pong mga palad. At ito po ay magdudulot sa inyo ng swerte tagumpay sa buhay. Ngayon po mga bossing, mas mainam na huwag kang magpapawala ng asin sa buhay ninyo. Sa ilalim ng inyong higaan, sa likod ng pintuan ng main door, or bago pumasok ng inyong main door, sa inyong center table, or sa hapagkainan kung saan ka nakain. Kasi ito po mga bossing, mamili lang kayo dyan kung saan nyo gusto. Pero lahat sa amin, meron yan mga bossing, kahit saan ka magtungo, meron kaming asin mga bossing kahit sa mga negosyo. Kasi ang asin, baka sabihin nyo alat, hindi po yan. Yan po ay humihigop ng negatibong enerhiya at magbibigay ito ng swerte. Kapag natunaw ang asin, itapon nyo lang ito sa lababo. At yan po mga bossing kayo, marami na nahigop ng mga negatibo. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po itong gawin kahit makailang beses kasi ang pampaswerte hindi lang makukuha sa isang paggawa. Dapat po ilutuin ninyo ang inyong sarili sa pagkakaroon ng mga pampaswerte bukod sa inyo pong kauna-unahan na sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong sarili po dyan. Dahil yan po mga bossing ko, ang taong mahilig sa mga pampaswerte ay kumbagay talaga namang siya po'y punong-puno ng pag-asa sa buhay. Dahil kaya nga siya gumagawa dahil siya naniniwala na siya suswertihin. Kaya mas nagiging positive po siya, nagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Kaya kung kayo po naniniwala at na siya po itong gawin, siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.